Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong pagpapala ang ihatid ang salita ng Diyos sa inyo ngayong hapon na ito. Panandilian pong hindi natin makakasama si Pastor BJ, kaya malaking assignment po. Ngunit kagaya ng sinabi ng aking mentor, pagka kayo'y nabigyan ng assignment sa Panginoon, ito po isang malaking biyaya and I'd like to share that blessing with you all. Simula na po tayo. Ang ating pong talata ay matatagpuan sa Galatians chapter 5, 16 to 21. Minsan ba ay nakakaramdam ka rin ng pagkadismaya o napanghihinaan ka ng loob sapagkat may mga tukso na madaling nagbibitag o bumibitag sa atin at tayo nagkakasala? Ang tinutukoy ko po, hindi lamang yung mga kasalanan na mabibigat, katulad ng pangangalunya, o kaya naman ay pagpatay, kundi yung mga kasalanan na parang simple lang, ngunit madali po tayong nahuhulog. Mga bagay na tila harmless, na pagnanasa, pagkahumaling ng pag-iisip na madali nating pinagbibigyan. Maaaring ito ay simpleng pagkainggit sa kapitbahay na may bagong sasakyan at may payong pa. O kaya naman ay madali kang uminit ng ulo dahil yung respeto na inaasahan mong ibigay sa iyo ay hindi mo nakuha. Para sa ating mga kalalakihan, yung mga tuksong sexual na kahit anong preparasyon mo, pagka ikaw ay dinaanan, ikaw nahihirapan itong salingin. Ano nga bang mga kasalanan na madaling bumitag sa atin? Kaibigan, ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin kung anong sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita patungkol sa mga pagnanasa o mga kahinaan na madaling bumibitag sa atin. At ating pag-uusapan kung paano tayo magiging matagumpay dito. Manalangin po tayo bago tayo magpatuloy. O dakilang Diyos Ama na nasa langit, pinupuri ka namin at sinasamba. Tunay Lord na napakabuti mo sa aming buhay. At kahit kami po'y may kahinaan, ang inyong pag-ibig po ay hindi nagmamaliw. Sa amin pong pag-aaral ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, Panginoon, tulungan mo kami na maging bukas sa inyong katuruan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na baguhin ang kaisipan at aming puso. Sapagkat kahit kami po'y mga mananampalataya na, marami pong mga tukso ang umaaligid at kami ay binibiktima. Maawa po kayo sa amin, Panginoon, at sa hapong ito, tinataas ang lahat ng ito sa inyong pangalan. Amen. Papatuloy po tayo sa pag-aaral sa serye sa Aklat ng Galatia na may temang No Other Gospel, Stand Firm in Your Freedom. Sa mga naunang pag-aaral, naging maliwanag po sa atin na ang pangunahing dahilan ni Pablo kung bakit siya sumulat sa iglesia sa Galatia na karamihan po dito ay mga hentil ay sapagkat sila po ay nakikipaglaro sa maling katuruan. May mga huwad na guro na siyang nagtuturo na hindi raw po sapat ang manampalataya kay Kristo. Kailangang sumunod pa rin sa mga tradisyon ng Judaismo. At higit sa lahat, kailangan daw magpatuli upang maging totoo, maging kumpleto ang kaligtasan. Muling nabibitag ang mga mananampalataya sa pagkaalipin sa batas kung saan sila po'y pinalaya na. Pinapangaral nila ang mga gawa ng kautusan o ng batas kapalit ng kalayaan na tinanggap na po ng iglesia mula kay Kristo lamang. Ngunit posible rin po na yung mga naniniwalang may kalayaan na kay Kristo, posibleng sila'y pumunta naman dun sa sukdulan na kung saan ang kalayaang ito ay inaabuso.
Kaya po ang sabi ni Pablo, ituon ninyo ang kalayaang ito, gamitin upang magmahalan or mahalin ang ating kapwa. Marahil po yung kanilang pag-aaway ay matindi ang tensyon. Sapagkat sinabi ni Pablo na kung kayo ay hindi mag-iingat at magpapatuloy kayong magkakagatan, maaari ninyong lamunin ang bawat isa at ang buong iglesia po ay kasama rito. Kaya ho sa kabilang banda, yung mga nagtuturo, mga bulaang, mga huwad na tagaturo, ang kanilang tinuturo ay kailangan yung gawa ng batas. Yung iba naman ay nandito sa kabilang dulo na kung ang sinasabi nila ay ang iyong kalayaan ay sapat na. At maaari ka nang gumawa ng mga bagay sapagkat ikaw naman ay ligtas na. Ngunit sa talata po na ating aaralin ngayon, tinumbok ni Pablo ang puso ng problemang ito, ng suliraning ito. Mayroon pong dalawang puwersa na nagtutunggali, nagdidigma sa loob po ng tao. Ang puwersa mula sa laman at ang puwersa ng banal na espiritu. At kung sino man po ang susundin natin sa puwersang ito, yun po ang naghahari sa ating buhay. Tingnan po natin, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon is malaya mula sa gawa ng laman. Ang una po nating punto ay matatagpuan sa talata 16 hanggang 18. Basahin ko po sa Tagalog, binasa po kanina sa Ingles. Ang sabi po sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ang una pong puntos na ating pag-aaralan ay ang kautusan na mamuhay ayon sa Espiritu. Sa Ingles po, walk by the Spirit. Kung titignan po natin yung talata sa Ingles sa ESV or NASB, na atin pong ginagamit sa church, yung ESV. Nagsisimula po ang talata sa salitang but o ngunit. So ibig sabihin, ito ay maghahain ng kakaibang pahayag kontra sa kanyang sinabi sa naunang talata. Ang sabi doon, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan na parang hayop, mag-ingat kayo. Si Pablo po, may direktang kasagutan dito at ang kanyang sagot ay isang utos. Upang kayo ay hindi magsakmalan, magkagatan, lumakad ayon sa banal na espiritu. Ang salitang lumakad dito ay sa orihinal na Griego ay nasa pangkasalukuyang panahunan. At nasaan yung pautos, present tense, at imperative. So ibig sabihin po niyan, patuloy na paglalakad, patuloy na pagkilos, at imperative, ito'y utos. In other words, hindi po ito optional. Bilang isang Kristiyano, ang utos po sa atin ay lumakad ng patuloy ayon sa banal na espiritu. Kaya ang paglakad na iyon ay palagian. Hindi lamang kung may nasa oras tayo ng krisis o problema, doon ka lang mananalangin, doon ka lang hahanapin ang tinig ng banal na espiritu, kundi araw-araw. Una sa lahat po, paano nga ba tayo maglalakad? Ayon po sa espiritu. Sa verse 16 po, ang sinabi doon, walk by the Spirit. Ang atin pong unang konklusyon dyan, magpasakop tayo sa Espiritu sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kung susundin po natin ang banal na Espiritu, kailangan natin siyang makilala. Now, alam po natin na ang lahat po ng mananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Sa sandaling tayo po ay maging isang mananampalataya, ang Holy Spirit ay nananahan na po sa atin, sapagkat yan ang katibayan ng ating mana ay magiging ganap sa panahon ng pagdating ni Kristo.
Yan po ay makikita sa Efeso 1, talata 13. Moreover, bukod po dyan, ang Holy Spirit po is the power that works in us. Ang paborito ko po dyan, yung Ephesians chapter 3:20. Sa English, maganda, sabi nga doon, now, o kaya sa Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ang kapangyarihan po na kumikilos sa atin ay parehong kapangyarihan na siyang bumuhay muli kay Kristo. Subalit, madalas hindi natin ito naiintindihan, kaya't hindi rin natin ito nagagamit sa ating buhay. Ang salitang Espiritu sa original na Griego, sa Greek, ay parakletos. Hindi ako marunong sa Greek. Binabasa ko rin yung Greek na yan. Ang alam ko lang na Greek, yung Greek yogurt. Ewan ko kung gusto nyo rin yung Greek yogurt, no? Pero yung parakletos, may dalawang bahagi. Yung para at kletos. Yung para, ibig sabihin po niyan, alongside or kasama. Samantalang yung kletos ay tinawag. Kaya literally, the one called alongside. The Holy Spirit is the one called alongside the believer. Ang isa na tinawag upang kasama natin. Kasama natin siya. At kung titignan natin ang mga iba pa pong mga verses sa Scripture, makikilala natin ang Holy Spirit. Ang sabi rito sa John chapter 14 verse 16. Wala po yata yan sa ating kopya, no? Babasahin ko po sa Ingles. Ang sabi po rito, I ask the Father and He will give you another helper. In other translation, Comforter to be with you forever. Comforter, helper. Siya rin po ay counselor ayon sa chapter 14 verse 26 ng John. Sabi po ron, but the counselor, the Holy Spirit of whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So John 15:26. Siya po ay advocate. So, helper, comforter, counselor, advocate. Ang sabi po rito, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. So yan po ang banal na Espiritu sa ating buhay. Subalit siguro madalas hindi natin siya napapansin. Ang banal na Espiritu po ay one with the Father and the Son. Diyos po ang banal na Espiritu. Pareho po yan ng Ama at ng Anak. Magkaiba lamang po sila ng opisina. Sa harap ng pangakong ito, mga kapatid, di ba't ang pinaka mahalagang desisyon na ating kailangan gawin bilang isang Kristiyano ay ang lumakad ayon sa banal na Espiritu, ayon sa kanyang kagustuhan at pagpapasya. Paano po natin ito gagawin? Hindi naman natin nakikita ang banal na Espiritu. Sabi po ni Jesus sa John 6 verse 63, ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. Ito ang nagbibigay buhay. Ano pong sabi ni Kristo? Ang kanyang salita ay Espiritu. So kung tayo'y lalakad ayon sa kagustuhan ng Espiritu, tayo'y lalakad ayon sa salita ng Diyos. Di ba't ang tao ay inilalang din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang hininga? God made man and God breathed into his nostrils and he became alive. Yun po ang sinabi doon. Kaya kung meron po tayong gagawin sa buhay at kung tayo'y naniniwala na ang Panginoon ay totoo at ang kanyang salita, ang ating Biblia, yan po ay ang totoong salita ng Diyos. Di ba't ang pinakamahalaga, significant, sabihin na natin na kailangan nating ginagawa ay ang basahin ang kanyang salita. Tulad po ng anumang relasyon, kailangan mayroong komunikasyon. At yan po ang paraan ng Panginoong Diyos upang makipag-usap sa atin.
Hindi po mahihiwalay sa salita ng Diyos na mula sa Espiritu ang ating buhay panalangin. No? Ang prayer at ang salita ng Diyos, laging magkasama yan. In fact, kung hindi po natin alam manalangin, mas maganda siguro basahin muna ang salita. Huwag tumigil hanggat hindi nakakakuha ng mensahe na titimo sa ating puso. Sabi po ni Jesus, sa Ephesians chapter 6 verse 18, He commanded us to pray in the Spirit at all times. Pray in the Spirit at all times with all prayer, with all perseverance for all the saints. So pray in the Spirit at all times. Sa John chapter 14 po, di ba, ang sabi doon, ang lahat ng sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tayo po na sumasamba sa Diyos at sa katotohanan, punuin po natin ang ating buhay ng panalangin sapagkat ang panalangin po ang pinakamalapit na pakikiniig sa banal na Espiritu sapagkat siya po ang tumutulong sa atin upang manalangin. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing parang hindi natin ng mga bagay na hindi natin kayang sambitin. Sa English po, maganda ang pagkakasabi, groan that only the Spirit would understand. Alam niyo po, ang Panginoon, alam naman niya ang lahat ng nangyayari. Di man siya natutulog, alam niya lahat sa paligid natin at kahit sa loob ng ating puso't isipan. Minsan po kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, mas maigi nga manahimik lamang at makinig lamang sa Kanyang tinig. Kung minsan yung atin lamang hikbi, yung ating iyak ay sapat na sapagkat kilala niya ang bawat isa. Sa lumang tipan po, naalala natin yung ulap na nakabinbin sa ibabaw ng tabernakulo ni Moises. Alam niyo po, yung Israel, hindi kikilos yun hanggat hindi kumikilos ang ulap. Kapag yung ulap na yun ay kumilos, the whole Israel packs up and they move with the clouds. Ganun po ang Espiritu. Pag siya hindi kumilos, huwag tayong kumilos. Huwag natin gamitin ang sarili nating talino at husay lamang. At syempre, gagamitin din ng Panginoon yan. Ngunit ang kauna-unahan nating dapat binabantayan ay saan ba kumikilos ang Diyos? Doon tayo sumali. Minsan nga, winika ni Moises, ang hinahanap niya ang tinig ng Diyos sa kanyang panalangin. Sabi niya, Panginoon, kung hindi niyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. If you will not go with us, do not let us leave this place. Ganito rin po, katindi mga kapatid, ang ating dapat na paninindigan at pagkapit sa Panginoon. Kung hindi tayo sasamahan ng banal na Espiritu sa isang desisyon o sa isang direksyon, wag po tayong umusad kahit isang hakbang. Ganun po ba tayo pag tayo nagdi-decide? O ginagamit lang natin yung ating common sense? Maganda po na sa lahat ng ating mga ginagawa, hinihiling po natin ang gabay ng banal na Espiritu. Nasa unang bahagi pa lamang tayo ng ating pag-aaral, ngunit may bahaging pangalawa po yan sa verse 16. Sabi doon, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at ang susunod na kaisipan, sabi po rito, hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Yung pangalawa po nating punto rito ay pagtagumpayan ang mga pagnanasa ng laman laban sa kagustuhan ng Espiritu. Ibig sabihin po yun, yung pagnanasa kasi kalaban ng Espiritu yan Nagtutunggali sa loob yan. At ito ay ating kayang pagtagumpayan kung tayo po ay lalakad sa gabay ng banal na Espiritu. In other words,
200 po yan eh. Pag pumasok ka sa daan na to, hindi mo nadadaanan dapat yung isa. Pero madalas sa atin siguro, yung isang paa nandito, yung isa sa kabila eh, di ba? No? Lakad, medyo ang hirap maglakad ng 2 kalye ang iyong tinatapakan. Na atin pong natutunan nung isang linggo na ang laman o yung flesh ay yung ating makasalanang kalikasan. Hindi po yan yung balat at buto. Ang laman ay yung laging kumakalaban sa espiritu. Now, bawat mananampalataya, lahat po tayo habang tayo'y buhay dito sa mundo, hindi po tayo perfecto. Yung sinful nature remains to be with us. No? Kahit si Pablo mismo sa Romans 7:18, sabi niya, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. Gusto kong maging mabait, ngunit hindi ko magawa. Ewan ko, kinabot niyo pa yung kanta na yun. No? Hindi po si Pablo ang kumanta nun. Nung tayo po hindi pa Kristiyano o mananampalataya, kusang loob po nating sinusunod ang laman, ang mga nasa ng laman. Ngunit nang tayo po'y naging Kristiyano na nagkaroon ng bagong naturalesa, wala na pong kapangyarihan dapat yung sinful nature na yan o yung nasa ng laman. Wala na pong hawak yan sa atin. Maliban na lang kung isusuko natin ang ating mga kagustuhan dito sapagkat tayo'y malayang pumili. No? Kaya lang ang naturalesang yan, ang nature na yan, andyan pa rin. Ang tanong, ano po ang pipiliin natin? Sapagkat kung ano man po ang pipiliin natin, yan po ang maghahari sa ating buhay. Kaya sa patuloy na talata sa Romans chapter 7 verse 19, pagpapatuloy ni Pablo, sabi niya, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Pero hindi po dapat maging excuse yan. Sa sandaling tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin kung ano ang dapat. Para po maunawaan natin yung lust or yung nasa ng laman na kalaban yung espiritu, gusto kong malaman dito sa inyo, sino ba yung may quiet time? Nagka-quiet time po ba tayo? Sigurado naman, pagka GCF Christian ka, you're having a quiet time, right? Sino po? Taas ang kamay. Ayan. Gaano ba ka-quiet ang quiet time nyo? O, di ba? Minsan, quiet time ka, yung pala, tutulog na. Katulad ng iba sa inyo ngayon. Quiet na quiet. Pero yun po yung simpleng halimbawa ng quiet time, no? Gigising ka ng maaga, mananalangin ka, mamaya ng konti, yung isip natin lumilipad na kung saan-saan at nagsisimula ng isipin ang lahat ng alalahanin sa buhay, ang mga gagawin ko mamaya, ang lulutuin, ang kakainin, ang pupuntahan. Pagkatapos niyan, 30 minutes, tapos na. Tumakbo na ang panahon. Ang sasabihin mo na lang, Lord, tutuloy ko na lang uli bukas. Abangan ang susunod na kabanata. Diba? Yan po yung nasa ng laman. Yan ang talagang kontra yan. Gusto mong gawin, hindi mo magawa. Yan po yung 101. Yan ang flesh. Lust or desire of the flesh 101. Ngunit yung kabaliktaran ay problema rin. Kapag iniisip natin na tayo ay i-bless ni Lord dahil masipag tayo mag-quiet time, o kaya consistent tayo sa quiet time, abay, hindi rin po tama yan. Hindi rin po tama. Yun naman po legalismo. Legalism 101 ang tawag po dyan. Kaya po, kailangan na sa lahat ng ating ginagawa, kailangan po sensitibo tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi po kayo makapag-pray ng maayos, basa na lang muna ng Biblia. Basa at huwag mong tigilan hanggat hindi nangungusap ang salita ng Diyos sa ating puso. Hindi po tayo bine-bless ni Lord dahil masipag tayo mag-pray o kaya masipag magbasa ng salita. The Lord is good, period. Mabuti ang Diyos. Minsan nga kahit sablay-sablay ang ating buhay, di ba? Binabless pa rin tayo ni Lord. Ngunit hindi dapat na magpatuloy tayo dun sa pagiging sablay. Kapag hindi po lisensya na mabuti ang Diyos na tayo'y pa-easy-easy lang, meron po tayong papel na kailangang gampanan.
Meron pong otoridad na mula sa Espiritu. Yan po yung pangatlong punto natin sa pagsunod at sa pag-ayon ng ating buhay sa banal na Espiritu. At ito po ay ang tumayo sa otoridad ng Espiritu. Ang banal na Espiritu po, tinalo na niya yung mga gawa ng batas. Walang panama yun sa banal na Espiritu. Yun ay na-accomplish na po ni Jesus Christ. Wala rin pong panama yung gawa ng mga laman. Kaya tayuan natin ang otoridad ng banal na Espiritu at huwag na tayong sumailalim muli sa mga gawa ng batas. Malaya na tayo kay Kristo. Subalit, kapag namumuhay pa rin tayo at pinagbibigyan ang nasa ng laman, mula nating binibigyan ng kapangyarihan ng batas upang tayo ay parusahan. Ang mga pagnanasa ng laman ay ginigising ng batas. At ito ay humahantong sa kamatayan kung hindi po natin babaguhin ang ating gawa. Romans chapter 8 verse 2 at saka verse 13. Sabi rito, sa pamamagitan ng kautusan ang Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo, pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa verse 13 naman po, ang sabi, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So anong panlaban natin sa nasa ng laman? Ang banal na Espiritu. Ano ang laban natin sa pang-aabuso ng ating kalayaan? Ang paglakad ayon sa Espiritu. Ano ang ating pangontra sa mga gawa ng batas? Ang paglakad ayon sa banal na Espiritu. Ngunit kung lalakad kayo ayon sa Espiritu, wala nang hatol ang kautusan sa atin. Kaya po, yun po ang kabuuan. Ano po? Maglakad o lumakad tayo ayon sa banal na Espiritu at hindi po natin susundin ang mga naisin o pagnanasa ng ating laman. Yun po ang una. Ang kautusan upang lumakad ayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu. At ito'y magagawa sa pamamagitan ng paglakad ayon sa kanyang salita. Ang pangalawa po ay ang kasiraan o korupsyon na dulot ng mga gawa ng laman. Ang korupsyon na bunga ng mga gawa ng mga laman. Sa verse 19 hanggang 21, makikita po natin ang talaan dyan ng mga gawa ng laman. Marami po yan, no? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Ang hirap basahin, siguro sa English, mas maganda. Mamaya ng konti, tignan natin siya sa English. Ang mga gawa na ito ay hindi lamang minsang kilos o minsan mo lang ginawa o pagkakamali lang, kundi patuloy na gawain. Sa ibang salin, sa English, ang ginamit na salita ay deeds o kaya propesyon. Kaya pag sinabing mga gawa ng kasalanan o ng laman, ito yung kanilang laging ginagawa. Profesional na ginagawa. Nung isang linggo po, pinag-usapan natin ng ating mga pastor, yung gross sins at saka respectable sins. Pag tinignan natin yung listahan na yun, parang yung iba simple lang, yung iba matindi. Pero ganun nga ba tignan ng Panginoon ang kasalanan? Sa banal na Diyos, walang puwang ang kahit anong maliit na kasalanan. Sapagkat ang nais niya ay tayong lahat ay maging banal. Sabi nga, di ba, without holiness, no one will see God. Kaya andyan ang banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu, tayo'y marumi. The only reason why we can come to the Lord is because of the Holy Spirit. The finished work of Jesus Christ. At ang kanyang gawain po ay pakabanalin tayo sa bawat araw, sa bawat oras, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya't kailangang naglalakad tayo kasama siya. Hanggang sa tuluyan tayong maging kamukha niya. At sa pagdating ng araw na tayo tatawagin ng Panginoong Diyos,
Kamukhang-kamukha na natin si Kristo. Yan po yung holiness na gustong ma-accomplish ng Holy Spirit sa ating buhay. Ngayon, kung titignan po natin yung mga kasalanan na iyon, may tatlong pagkakabahabahagi na pwede natin gawin. Ano? Pwede nyo siyang i-group sa tatlo. Yung carnality, ito yung mga kasalanan na gawa sa katawan. Yung idolatry, ito yung mga kasalanan na gawa laban sa Diyos. At yung hostility, no? O kaya sa Tagalog, pagiging mapupuot o mapuot. Ito po yung kasalanan na ginagawa natin sa ating kapwa. So kasalanan sa katawan, kasalanan sa Diyos na diretsyo, o lahat yan ay kasalanan sa Diyos, at yung kasalanan laban sa kapwa. Dun po sa kasalanan laban sa kapwa, napakaraming nakalista dun eh. Napakarami, di ba? Tignan natin sila isa-isa. Okay lang ba? Samahan niyo ako. Tignan natin at medyo unawain natin to ng mas malalim ng kaunti. Pwede ba? Kasi po sa panahon ngayon, talagang yung definition, napaka-importante. Depende kung sino nagde-define. Hindi po pwede. Kailangan definition na mula sa salita ng Diyos. So tignan natin at gagamitin ko po yung English, no? Kasi medyo nabubulol na ako sa Tagalog. Yung sexual immorality, pinanggalingan po niya yung salitang porneia. Porneia. So galing, anong word ang medyo familiar? Porneia? Pornography. So pornography. Lahat ng gawaing sexual sa labas ng kasal. Pangangalunya, pakikiapid, prostitusyon, pagpapakalaswa, panunood ng mga malalaswa, lahat po yan ay kasama. Impurity, karumihan. Maruming isip, maruming intensyon, katiwalian, pagiging sobrang maluho, magulong pamumuhay, yung labis-labis na pagbibigay ng luho ng katawan, kasama po dyan. Sensuality, Tagalog po yan, kahalayan. Pag sinabi mong sensual, di ba, yung 5 senses, yung bang sobra yung gusto mo masatisfy lahat ng mga senses mo. Mata, addiction, kung ano may tinitignan mo na yan, yung laman, pagkain, kasama na po lahat. Sensual, na madalas ito ay kawalan ng pagpigil sa mga imoralidad na mga bagay. Walang hiya sa pagsunod sa pita. Pangaakit upang itulak ang sarili na gumawa ng kahalayan. Drunkenness, maliwanag naman po ito. Paglalasing, ito'y labis na pag-inom na nag-aalis ng pagpigil sa sarili. At humahantong pa ito sa maraming iba't iba pang kasalanan. Kasi sa sandaling lasing ka na, kung ano na ang ginagawa, no? Kaya sabi ng Biblia, di ba? Do not get drunk with wine, but be filled with the Spirit. Yung wine, may spirit din yun eh. Di ba? Kaya tawag nila doon, spirits eh. Pero sabi niya, be filled with the Spirit. Orgies. Ano yung orgies? Yung kalayawan. Ito yung walang patumanggang kasiyahan at ligalig na may kasamang paglalasing, imoralidad, lahat, droga, away, kasama na pong lahat. Sa idolatry, I think maliwanag po ito sa atin. Idolatry, yun yung mga pagsamba sa nilalang sa halip na sa ating may likha, ang lumikha ng lahat. Kasama dyan yung salapi, sinasamba na. Yung kapangyarihan, yung pagiging sikat, at yung mga bisyo na hindi natin kayang tanggalin sa ating buhay, yan ang nagsisilbing master natin. Di ba? Kung hindi natin kayang pigilan, whatever enslaves us becomes our master. Yung pangalawa dito sa idolatry, yung sorcery. Ang salita dyan, pharmakia. Yung droga kasama po dyan. Pero kasama rin po dyan yung mahika, salamangka, kulto, at saka horoscope. Ayan, yung panahon po namin, bata-bata ako, yung horoscope. Sa umaga, babasahin mo yan. Uy, siswertehin ako ngayong umagang ito. Bawal maniwala sa swerte, no? Mamalasin. Pagka niniwala sa swerte, mamalasin. Pero yung horoscope, nako, yan po, binabasa yan sa umaga, nako. Yan po ang nagiging gabay sa araw. Yeah, kaya wag po tayo maniniwala sa horoscope. Kaming mga Sagittarius, hindi kami naniniwala dyan. At yung pangatlo, yung hostility. Napakarami nito. Enmity, strife, fits of anger, rivalries.
dissensions. Parang lahat ito may sinasabi tungkol sa ating galit at pag-aaway-away sa kapwa. Pinag-iisipan ko ito, bakit napakarami? At napagtanto ko lang, na kasi ang utos ng Diyos ang magmahalan di ba? Mahalin natin ang ating kapwa. Ngunit kung ganito ang ating pamumuhay, may pagkapuot, may alitan, may malalim na galit sa kapwa, ay hindi, ilaban talaga ito sa kagustuhan ng banal na spirito. Jealousy, envy. Yung envy po, panibugho sa tagumpay ng iba. Tahimik na pagnanasa na sila'y mabigo. Yan po pala ang envy. Jealousy, pagnanasa na kung ano meron ng iba, gusto mo rin. So lahat pong ito ay gawa ng laman. Ang mga gawain at propesyon ng mga hindi lumalakad at namumuhay ayon sa Espiritu. Tunay nga, may mga pagkakataon na ang mga tukso ay talagang sobrang tindi. Meron ba tayong mga maaring halimbawang gayahin sa Biblia upang ito'y ating mapaglabanan? Siyempre, malalabanan lang natin ito kung tayo ay lumalakad sa banal na spirito. Pero si Kristo mismo, sabi niya, Matthew 26 verse 41, sabi po ni Jesus Christ, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Keep watching and keep praying. Yan po sa English. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagbabala na tayo dapat maging mapagmatsyag. Kailangan panatiliin natin na yung ating antena sa kalaban ay laging aktibo upang makilala natin ang mga pakana ng dyablo, yung kanilang mga schemes. Kasi ang dyablo, ang quiet time niya in the morning, nag-iisip siya, paano ko kaya tutuksuin ang mamang ito? Meron siyang mga pakana. Sabang tayo naman quiet time, natutulog. Pero siya may plano na po. Dapat medyo sensitibo tayo dyan. Watch, sabi niya, watch, keep watching. Dapat sa kilos pa lang ng mga nangyayari sa paligid mo, alam mo na pwede kang mahulog sa tukso. Huwag ka nang pumunta dyan sa lugar na yan. No, be sensitive and be alert. Maagang makilala ang mga maaring maging bitag ng tukso. Habang maaga, bago sila maging dambuhalang halimaw, nalamunin po tayo. May mga ilang halimbawa na ating kapupulutan. Halimbawa sa Biblia, yung mga strategy. Paano nga ba yan? Si Daniel. Kilala po natin si Daniel at saka yung mga kaibigan niya, di ba? They made a resolve. So yung unang pwede natin gayahin kay Daniel is yung maging resolute, maging magpasya ng maaga na hindi dudungisan ang kanilang sarili sa pagkain ng hari at sa kanyang alak. Ganon din po tayo, magkaroon tayo ng resolute na paninindigan. Paninindigan, hindi ko talaga dudungisan. Huwag ko lang antayin na umabot doon. Dito pa lang. No. No to sin. No to temptation. Parang si Job, alam mong sabi po ni Job, I have made a covenant with my eyes not to look at virgins with lust. Sabi po ni Job yan. So dapat hindi pagka namin nakita, baka agad, no? Sabi nila yung pangalawang tingin daw ang masama Kaya iba tinatagalan sa una Dapat hindi ganon. So yung pagpapasya, yun po ang una, katulad po ni Daniel at saka ni Job. Ang pangalawa po, pwede nating gayahin si Joseph. Kilala niyo po si Joseph? Joseph, ano pong ginawa ni Joseph sa tukso? Siya ay tumakbo. The run strategy. Tawag ko dyan, takas. Takasan mo ang posibleng bitag sa kasalanan. Alam nyo, nahilig ako sa takbo lately. No? Inisip ko yung mga club na ito, pwede ito Takas Run Club. Magandang tinig, no? Takas Run Club. Nang ang tukso ay humarap o nasa harapan mismo ni Joseph, abay karipas siya ng pagtakbo. Takbo si Joseph, naalala nyo kasi si Potiphar, yung asawa niya, di ba? So takbo si Joseph at wala siyang pakailam kahit wala siyang damit. Kasi hinila Takbo. Huwag nating labanan ang tukso sa pamamagitan ng pisikal. Spiritual po
ang kailangan natin bago man humantong sa physical. Sa bagong tipan, meron din pong utos si Pablo. Maganda rin po ang kanyang utos. Redirect. So kanina, run, sumunod. Resolve, run. Ito naman, redirect. Pagka nakakaisip ka ng mga hindi maganda, pihitin ang kaisipan na yan at utusan ng iyong kaisipan na sambahin ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, at binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. We are taking captive every thought for the obedience in Christ. Sa halip na magpaubaya sa tukso, ibalin natin ang ating kaisipan at magpasakop sa salita ng Diyos. Ibalin ang pagnanasa papunta sa pagsamba sa Diyos. Magsaulo tayo ng mga verses, mga passages in Scripture. Kailangan nagme-memorize tayo upang madali nating balikan ito pagka kailangan natin. Hayaan natin ang salita ni Kristo na manahan ng sagana sa atin. Sa lahat ng karunungan at nagsisiawit ng salmo. Alam niyo yung mga awit, napakaganda ng mga meaning niya, di ba? Sabi kanina nung kanta natin, when the tempter would prevail, he will hold me fast. Ang ganda di ba? Ang Panginoon nakakapit sa iyo, ganyan daw ang kapit no? Pag tayo ay bumibitaw, ba'y nakakapit pa rin siya? Kapit muli kay Kristo. He is holding us fast. Puwersahin natin ang ating katawan at isipan upang sumamba sa Kanya. So yun po mga kaibigan, tatlong alimbawa. Be resolved, be resolute, run, and redirect those thoughts to worship God. Pero may maganda rin yung rekomendasyon ni John Piper, pinakikinggan ko rin si John Piper, sabi niya, kill every sin with a holy violence. Hinugot po yan sa Mateo 5:29-30. Sabing ganun, di ba, sa Mateo, kung ang kanang kamay mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Ganun din sa iyong kamay, kung yan ay nagiging dahilan ng pagkakasala mo, yung paa mo, putulin at itapon. Mas maigi pang pumasok ka sa kaharian na kulang kaysa naman ang buong katawan ay masunog sa impyerno. Violente. Pero ganun po dapat ang attitude natin sa kasalanan. Hindi pwedeng bine-baby yan at inaalagaan. Ito ay kalaban. Gamitin natin ang salita ng Diyos, the sword of the Spirit, sabi nga po. So dapat po, yung katulad pong halimbawa ngayon, problema sa flood control, marami pong mga issue dyan, mag-iingat po tayo. Kahit na anuman ang kasalanan na nakikita natin, babantayan din natin ang ating puso. Sabi ka, naalala kong sinabi ni Pastor Larry, minsan mas mabuti pang umiwas sa pakikinig kapag tayo ay maaari ding magkasala. Habang pinapanood at pinakikinggan natin ang mga ito, mag-ingat po tayo na hindi tayo mismo ay mahulog sa kasalanan o masahol pa na magmistula tayong paraan katulad nung Pariseo. Naalala niyo yung kwento ng Pariseo at saka nung publican na tinuring niya ang kanyang sarili na matuwid kumpara sa tax collector. Kapatid, kung susuriin ba ng banal na spirito ang ating buhay, ang mga lihim ng ating puso, wala ba siyang makikita at matatagpuan roon na pagkapuot, galit, kawalan ng pagpatawad at panibugho? Maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi at mga ginagawa bilang tugon sa kasamaan. Minsan, lalong nagpapalala sa pagkakabahabahagi ito. Ngunit hindi rin po natin dapat kinukompormiso kung ano ang tama. Kaya't napakahalaga na tayo po ay kumilos ayon po sa kilos ng banal na spirito. Kailangan tayong lumakad palagi kasama siya at naghahanap ng gabay mula sa salita ng Diyos. Alala ko po ang kababaang loob ni Nehemiah. Kinumpisal niya ang kasalanan ng buong Israel at isinama niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya
sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ako na ang mga nangyayaring iskandalo sa ating bayan ay matinding hamon para sa ating mga Kristiyano. Ito ay panawagan sa atin na lalong paglalimin ang ating pananampalataya, buhay pananampalataya at buhay na kabanalan. It's a call to holiness. Paigtingin natin ang pag-abot sa ating mga kababayang naliligaw ng landas, lalong-lalo na mga kabataan. Tulad po ng mga natutunan natin, ang pagnanasa po ay humahantong sa korupsyon, nagdudulot ng mga kasalanan na sumisira sa buhay po ng isang Kristiyano. At kung hindi po magbabago ang puso, ito po ay hahantong sa pangatlong pag-aaralan po natin, at ito ang katiyakang di masasama sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa talata, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung patuloy po natin pinagbibigyan ang pagnanasa ng laman, ang korupsyon na ito, at patuloy natin itong ginagawa, wala po tayong bahagi sa kaharian. Sabi po sa Matthew 7:22-23, ang araw ng paghukom, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Mga manggagawa ng kasamaan, workers of lawlessness, yan po sa English. Maging babala rin po ito sa atin. Tayo po ba'y kasama na sa kaharian ng Diyos? Kapatid, kung hindi ka pa po sigurado, ito po ang oras. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Magsisi sa ating kasalanan at tanggapin ang kanyang alay na kapatawaran at buhay na walang hanggan. Samantala sa atin naman pong mga matagal nang nananampalataya at minsan ay sumasablay pa rin at pinagbibigyan ng ating pagnanasa sa laman. Kapatid, may tunay na panganib na maaari tayong hindi maisama sa kanyang kaharian. Ito ang oras ng pagsisisi. Buksan natin ang ating puso at tanggapin ng kababaang loob, ng may kababaang loob, ang kanyang awa at kapatawarahan. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos, or seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo, ang may akda at ang bukas palad na tumatanggap sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mismong sakripisyo. Sabi ng Panginoon sa John 10:27, pinakikinggan ng aking Ama, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking kilala. Sa atin pong paglakad sa pagsunod sa banal na Espiritu, mag-iingat po tayo sapagkat napakaraming tinig na inaalay ng mundo. Kailangan po tayo maging mapagmatsyag, maging maingat. At ang tunay na tupa, kilala niya po ang tinig ng ating Panginoon. Bilang panghuling pananalita, nang tuparin ni Kristo ang mga hinihingi ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, pinalaya na niya ang mga mananampalataya mula sa gawa ng kautusan. Tayo po'y malaya na. Malaya sa kautusan at malaya rin sa gawa o nasa ng laman. Kaya naman mamuhay tayo at lumakad ayon sa Espiritu nang may patuloy at walang humpay na debosyon sa buhay panalangin at tuloy-tuloy na pagninilay ng banal na kasulatan at maingat at tapat nating pagsunod sa kanyang salita hanggang sa tayo'y patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu at mapuno, mag-umapaw sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Tayo po'y manalangin. O mahal naming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita. Tunay nga, O Diyos, na ang inyong salita ay buhay, kumikilos, tumatagos sa aming puso at isipan,
maging ang aming laman. Salamat at maaari kaming lumapit sa inyo kung sino at nasaan man kami, Panginoon Ama. Hindi perpekto, may kahinaan, may mga kung paminsan-minsan ay pagkakamali at pagsunod sa aming mga pita ng laman, humihingi kami, Panginoon, ng inyong kapatawaran. Salamat sa inyong habag at mayamang awa, O Diyos. Ninanais naming tulungan mo kami na lumakad ayon sa inyong banal na Espiritu. Panginoon, nais namin kayong sundin at gawin na aming sandigan ang aming kalakasan at kublihan. Tulungan mo kami, Panginoon. Dalangin namin ang aming bansa. Patawarin mo kami sa aming kasalanan bilang isang bayan. Kahabagan mo kami, O Diyos, at iligtas mo kami mula sa pagkabahabahagi. Tulungan mo kaming lumakad ng matuwid at may takot sa inyo. At naway lagi kaming manahan sa inyong presensya na kung saan may ganap na kagalakan at kung saan may pag-asa na walang katapusan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen at amen. God bless you po.